And number 2 na gustong gawin ni Lord sa atin is to fix our eyes on Jesus. I-fix daw pala natin yung ating mga mata sa Kanya. Divine perspective. And now fixing our eyes on Jesus. Tingin natin sa Kanya. Gaya sabi po sa Hebrews 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author or pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano po bang ibig sabihin nitong fix our eyes sa ating Panginoon? At bakit mahalaga na matutunan natin i-fix yung eyes natin sa ating Diyos? Kasi nga po, kapag may mga problemang dumating, katulad po na kay Peter, nung nasa po siya, Tiberias sa tubig po, sa ocean, sa sea. Lumakad siya, pero nung nawala na po yung eyes niya kay Lord Jesus, that's the time na unti-unti po siyang lumulubog. And ganun din po sa bawat sa atin. Nung simula, maaari yung eyes natin nakatuto kay Lord. Lord, ano man mangyari, hindi ako bibitiw sa'yo. Lord, ano mang problema mangyari, hindi ako mawawala sa'yo. Yan, nandyan unang unos. Narito pa tayo, nakatayo pa tayo. Pangalawang unos, Lord, mananatili. Andyan siya, lumaki na. Unti-unti nang tumingin sa mga problema. At unti-unti na tayong lumulubog at na-overwhelmed ng problem. Pero, kapag natutunan natin i-fix yung eyes natin kay Lord, na siyang Diyos na nagbibigay kalakasan sa atin, Diyos na magbibigay ng tulong at guidance sa atin, para ma-navigate natin yung mga nangyayari sa ating buhay. Makita natin at maintindihan natin yung mga bagay na itinuturo ni Lord sa atin. Then we are able to conquer the world. Kasi nga gusto ni Lord matutunan natin. Ano po ba itong fix our eyes? Ano bang ibig sabihin nito? It means po to focus and trust in Jesus Christ by drawing strength and direction from Him, especially during life's difficulties by looking away from distractions and worldly concerns to follow His example as the author and perfecter of faith. Kaya po pala napakahalaga na yung eyes natin nakatingin kay Lord, nakafocus sa Kanya. Kasi siya lamang po yung mapagkakatiwalaan natin. Na kapag tayo nagtiwala sa Kanya, siya mismo yung tutulong natin. Siya po yung mismo yung magiging tulong sa bawat sa atin. Na kapag nangihirap tayo, hindi na natin alam, Lord, ano nang gagawin ko? Napapagod na ako sa sobrang dami ng mga pagsubok, kaliwat kanan. Sobra na akong stress, di ko na alam saan ako titingin. Pero sabi ni Lord, tumingin ka lang sa akin. Tumutok ka lang sa akin, mag-focus ka lang sa akin, at magtiwala ka lang sa akin. Nang sa ganon, maging mananagumpay tayo. Nang sa ganon, lahat man anumang distractions, anumang difficulties, anumang problema na mundong itong ibato sa atin, kakayanin nating mapagtagumpayan. Kasi si Lord, siya ating tinitingnan. Siya mismo ang ating example, siya mismo ang ating gagayahin. Dahil si Lord po, sabi po sa John 16 verse 33, Jesus tells His disciples in the world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Napakaganda po nun, no? Kaya nga po sabi ni Lord, fix your eyes on me. Tumingin ka lang sa akin. Kasi ako, magiging magandang ehemplo ko sa'yo. Ako mismo yung magtutulong sa'yo. Ako mismo ang magiging magsasagip sa'yo at tutulong sa'yo. Dahil ako mismo, anumang problema sa mundong ito, I have overcome. Napagtagumpayan ko na yan noon. So ngayon, mapagtatagumpayan mo rin yan dahil sa akin ka nagtitiwala.